Pagtamat ng mais. Noong unang panahon, may isang mag-asawa na ang kinabubuhay ay ang pagtatanim ng mga gulay. Ito ay kanilang binibenta at kung minsan ay kanila ring kinakain. Ang mag-asawa ay biniyayaan ng isang magandang anak na babae at tinawag nila itong Maita. Ang bata ay may maganda, madulas at malambot na buhok. Kapag nasisinagan nga ng araw, ang buhok ni Maita ay naninilaw na parang ginto. Mahilig ang bata na mag-ayos sa sarili. Upang mapanatili nitong maganda at malambot ang kanyang buhok, ay halos minuminuto nitong sinusuklay at inaayos ang buhok. Kadalasan, pinagsasabihan si Maita ng kanyang ama na itigil ang sobrang pagsusuklay at tumulong naman sa gawaing bahay. Ngunit, natutuwa ang kanyang ina sa pagiging maayos nito sa sarili, kaya't hinahayaan lamang siya. Bata pa naman daw si Maita. Magsasawa din ito sa kanyang buhok at balang araw tutulong din daw sa mga gawaing bahay. Subalit, nagkamali ang kanyang nanay. Sa halip, mas lalo pang tumindi ang paghanga nito sa sarili at sa kanyang buhok. Kung noon ay minuto lang ang ginugugol nito sa pagsusuklay at pag-aayos ng buhok, ngayon ay inaabot siya ng ilang oras. Kung minsan pa nga ay buong araw pa. Isang araw, nagkasakit ang kanyang ama. Kinailangan ng kanyang ina na magbenta ng kanilang paninim na gulay upang sa ganun ay meron silang pambili ng makakain at ng gamot para sa ama. Mahigpit na ipinagbili ng kanyang ina si Maita na gawin ng mga gawaing bahay. Ipinagbilin din niyang magluto siya ng makakain at siguraduhing makapagluto dahil gabi na siya makakauwi mula sa bayan. Bantayan din niya ang kanyang ama na may sakit at pakainin ito upang lumakas. Pinaalala din niyang huwag kalimutang diligan ang kanilang mga tanim na gulay sapagkat tigang ang lupa sa kanilang bakuran. Nayayamot na pumayag ang bata. Siya na raw ang bahala sa kanyang ama at ang kanilang bahay. Uumpisahan na sanang gawin ni Maita ang mga ipinag-utos ng kanyang ina nang siya ay mapadaan sa kanilang salamin at masulyapan ang kanyang buhok. Napatigil ito at kinuha ang kanyang suklay. Naisip ng bata na maaga pa naman, mag-aayos daw muna siya ng kanyang buhok. Nagsuklay nga na nagsuklay si Maita. Nawili ito at hindi napansin ang mga nagdaang oras. Maging ang mahinang pagtawag ng kanyang ama na humihingi ng makakain ay hindi narinig ng bata. Abala ito sa pag-aayos ng kanyang magandang buhok. Lumubog na ang araw at dumating na rin ang ina ni Maita. Nagtataka ito nang makitang ang kanilang mga pananim na gulay ay natuyo dahil hindi man lang nadaligan buong maghapon. Hinanap nito si Maita at nakita nga niya ang anak na abalang nagsusuklay sa harap ng salamin. Pinagalitan si Maita ng kanyang ina dahil wala man lang itong nagawa sa mga ipinagbili niya. Maging ang pakainin ang may sakit na ama ay hindi man lang nagawa ni Maita. Mariing wika ng matanda sa bata na sana ay numipis na lang ang kanyang buhok upang sa ganon ay hindi na niya ito pag-aksayahan ng panahong suklayin. Bukas na bukas din ay ipopuputol pa raw ng matanda ang buhok ni Maita. Umiiyak na tumakbo palabas ang bata. Ngunit, hindi na ito sinundan ng ina. Nagpunta ito sa kusina upang ipagluto ang asawang lalong nanghina dahil sa gutom. Nang mahimasmasan sa galit ang ina ni Maita, ay hinanap niya ang bata sa bakuran, ngunit hindi niya ito nakita. Ipinagtanong din niya ito sa mga kapitbahay, ngunit walang nakakita sa bata. Matagal na hinanap ng ina si Maita,
subalit walang may alam kung nasaan siya. Isang umaga, nang nagwawalis sa may bakuran ang ina, ay may nakita itong bagong halaman na umuusbong. Ito ay may mahabang dahon. Diniligan nito ng matanda. Makalipas ang ilang linggo ay nagkabunga ang halaman. Nang pitasin at balatan ang bunga, nakita ng mag-asawa na ito ay may butil-butil na kulay dilaw. Ang bunga ay may mga maninipis ding ginuntaang buhok na ubod ng dulas at ganda. Naluha ang mag-asawa nang makita ang magandang buhok. Naalala nila ang buhok ng kanilang anak na si Maita, na ganun din ang dulas at ang ganda. Naisip nilang parehas na marahil ito na nga ang kanilang nawawalang anak. Kaya simula noon, tinawag nilang mais ang halaman. Ang alamat ng mais.